Bago ka matulog ngayong gabi, gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay. Naranasan mo na bang magising sa umaga na ang unang maririnig mo ay ang tilaok ng manok? Ang unang maaamoy mo ay ang sariwang hangin na mula sa palayan, at ang unang makikita mo ay ang malawak na bukid na tila walang katapusan. Para sa ilan, simpleng tanawin lang iyon. Pero sa mga batang lumaki sa probinsya noong dekada 90, ang bukid ang naging saksi sa halos lahat ng alaala ng ating pagkabata. Doon tayo unang natutong mangarap. Doon tayo unang natutong tumulong sa pamilya. At doon din natin unang nakita kung gaano kahirap at kung gaano kasimple ang buhay. Ngayong gabi, babalikan natin ang isang alaala. Isang alaala ng bukid na hindi lang basta lupaing tinataniman, kundi isang lugar na bumuo ng isang buong pamilya. Dahil minsan sa buhay, may mga lugar na tahimik na nakatayo lang sa ating alaala. Pero kapag nawala sila, doon natin napagtanto kung gaano sila kahalaga. At ito ang kwento ng isang pamilyang natutong mabuhay dahil sa simpleng bukid. May isang bukid na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala. Hindi iyon malaking lupain na makikita sa mga pelikula. Hindi rin iyon bukid na may magagandang bakod o bagong traktora. Isa lang iyong simpleng lupa na halos kasing tanda na ng aming pamilya. Doon nagsimula ang karamihan ng aming mga alaala. Noong dekada 90, ang umaga sa aming baryo ay hindi nagsisimula sa alarm clock. Ang kumigising sa amin ay ang tilaok ng manok, ang malamig na hangin mula sa palayan, at ang mahinang kaluskos ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Madalas, bago pa tuluyang sumikat ang araw, gising na si tatay. Tahimik siyang lalabas ng bahay. Dala ang kanyang lumang sombrero at itak. Minsan ay nakaupo lang ako sa may bintana. Pinapanood siya habang naglalakad papunta sa bukid. Bata pa ako noon, pero alam ko na agad kung gaano kahalaga ang lupang iyon sa amin. Dahil ang bukid na iyon ang bumuhay sa aming pamilya. Doon nagmumula ang bigas na kinakain namin araw-araw. Doon ang gagaling ang perang pambili ng notebook, lapis, at minsan, tsinelas. Hindi kami mayaman, pero sa bukid na iyon, hindi namin kailanman naramdaman na kami ay kulang. Tuwing bakasyon, sinasama kami ni tatay sa bukid. Pang siya ay nagtatanim o nagbubungkal ng lupa, kami naman ay naglalaro sa pilapil. Minsan ay naghahabulan sa pagitan ng mga tanim na palay. Minsan naman ay nakahiga lang sa damuhan habang pinapanood ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa langit. Sa murang isip ko noon, parang napakalaki ng mundo. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang maliit naming bukid ang bumubuo sa malaking bahagi ng buhay namin. Kapag anihan, parang may maliit na pista sa aming bahay. Ang mga kapitbahay ay tumutulong mag-ani. May mga tawanan, kwentuhan, at minsan ay kantahan habang nakabilad sa araw. Sa hapon, pagod ang lahat. Pero may kakaibang saya ang hangin. Sa ilalim ng punong mangga, uupo si tatay. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. At sa simpleng ngiti niya, alam namin masaya siya. Dahil kahit mahirap ang buhay, nakakaraos kami. Lumipas ang maraming taon. Unti-unting nagbago ang aming baryo. Ang mga kalsadang dati ay putik lang, naging sementado. Ang mga batang dati ay naglalaro sa pilapil ay nagkaroon na ng mga cellphone at ibang mundo. At isang araw, dumating din ang panahong
Hindi na kayang alagaan ni tatay ang bukid. Matanda na siya noon. Hindi na ganoon kalakas ang kanyang mga kamay na dati kayang magbuhat ng sako-sakong palay. Isang hapon, naglakad ako papunta sa bukid na matagal ko nang hindi napupuntahan. Tahimik na tahimik ang paligid. Ang pilapil na dati naming tinatakbuhan ay natabunan na ng damo. Ang hangin na dati may dalang amoy ng sariwang palay ay parang nagdadala na lang ng mga alaala. Doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko naisip noon. Ang bukid pala na iyon ay hindi lang lupa. Ito ang saksi sa aming paglaki. Saksi sa pawis ni tatay, sa pagod ni nanay, sa tawanan naming magkakapatid habang bata pa kami. Kung wala ang bukid na iyon, marahil wala rin ang karamihan sa aming mga kwento. Dahil ang bawat pilapil na aming nilalakaran, ang bawat butil ng palay na aming inaani, ay bahagi ng buhay na bumuo sa kung sino kami ngayon. At hanggang ngayon, kapag sumasagi sa isip ko ang bukid na iyon, parang naririnig ko pa rin ang hangin na dumadaan sa mga palay. Parang nakikita ko pa rin si tatay na naglalakad sa pilapil habang sumisikat ang araw. At sa katahimikan ng gabing tulad nito, naiisip ko na kahit gaano kalayo na ang narating namin sa buhay, may isang lugar sa aming alaala na hindi mawawala. Ang simpleng bukid na minsang bumuhay sa aming pamilya. Dahil totoo pala ang isang bagay na matagal ko nang nararamdaman sa puso ko. Kung wala ang bukid, wala rin ang aming kwento.